Ano ba ang templo ng Diyos? Ano ba ang talagang layunin ng templong ito? Haanguhin natin ang ating mga kaalaman sa paksang ito mula sa aklat ng Marcos chapter 11, 12 to 24. Ang kasaysayang ito sa Ingles ay ang tinatawag na The Triumphant Entry of Jesus in Jerusalem. Ang matagumpay na pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa Jerusalem. Makikita natin sa kasaysayang ito na ang Panginoon Kristo nung siya ay sinakay sa isang asno at pumasok doon sa Jerusalem ay sinalubong siya ng maraming mga tao, mga Hudyo at hindi mga Hudyo. Nilagyan nila ng kanilang mga balabal ang mga dinadaanan ni Jesus na nakasakay sa kanyang asno at maging ang mga taong ito ay tunay na nanguha ng iba't ibang mga halaman. Ang mga dahon nito ay kanila iwinagayway upang pagpapakita na silang mga tao ay matagumpay nilang tinatanggap ang pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa Jerusalem. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito: "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng matatag na kaharian ng ating amang si David, purihin ang Panginoon sa kataas-taasan." Ito nga ang talagang isinisigaw ng mga tao sa pagpasok ng Panginoon Kristo. At nang matapos na ang paradang ito at ang matagumpay na pagwi-welcome ng mga Israelita pati na ng ibang mga lahi sa Panginoon Kristo sa Jerusalem, ay pumunta ang Panginoon Kristo sa templo ng Panginoon. Sa pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa templo ay mayroon tayong mahalagang katotohanan na matututunan sa ginawa ng Panginoon Kristo sa kanyang mga itinuro sa mga tao na nasa loob ng templong ito. Ito ang apat na katotohanan na dapat natin maunawaan bilang mananampalataya o kayo na hindi pa nananampalataya sa Panginoon Kristo patungkol sa templo ng Panginoon. Unang katotohanan, ano ba ang layunin ng templo na ito? Makikita natin ito sa aklat ni Marcos chapter 11 verse 17 letter A. At tinuruan niya ang mga tao ng ganito, "Nasusulat ang aking tahanan o templo ay tatawaging bahay dalanginan lalahat ng bansa." Si Jesus mismo ang nagsabi na tatawagin itong bahay o lugar ng dalanginan, a house of prayer. Ang ikalawang katotohanan na makikita natin sa kasaysayang ito, ang mga sagabal or hindrances upang hindi matupad ang layunin ng templo. Ikatlo, hindi lamang pagkatapos na malaman ng sagabal ng Panginoon Kristo doon sa templo upang hindi masunod kung ano ang layunin nito, ang Panginoon Kristo din ang gumawa ng solusyon upang maalis ang mga sagabal na ito at maisakatuparan ang layunin ng templo na maging bahay na panalanginan. At kahuli-hulihan, kapag ang layuning ito na ang ating katawan o ang templo ng Diyos ay nagagamit natin upang ito ay maging lugar na kung saan nakikipag-usap tayo sa Diyos, maging lugar na kung saan tayo ay tunay na nagiging house or place of prayer, ang mga sumusunod, ang sabi ng aklat ni Marcos, ay magiging resulta nito. Unang resulta na pwede natin maangkin kapag tayo ay tunay na naging body or house of prayer, ang ating pananampalataya mula sa Marcos 11:22 to 23 ay tunay na uunlad, lalago ang ating pananampalataya. Have faith in God, ang sabi ni Marcos. Natututo ang tao sa mga bulong at mga sinasabi ng Diyos sa kanya na nagpapatibay ng kanyang pagkilala kay Jesus at pananampalataya. Ang sabi nga ni San Pablo, sa pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay nananalangin at binibigyan natin ng Diyos ang mangusap, purong salita niya ang ating naririnig. Yung tinatawag na marami mananampalataya, the
small voice na yon, natiyak natin na galing sa Diyos, purong salita yon ng Panginoon. Hindi sinabi ng pastor, hindi sinabi ng ating mga leaders, hindi napapakinggan natin sa mga iba't ibang mensahero, kundi purong salita ng Diyos ang ating maririnig. Ito ay magiging bunga ng ating pananalangin. Dahil dito magdudulot ito na napakalapit na ugnayan natin sa Diyos. That intimacy. Ang turo nga ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin, ang sabi niya. At kapag tayo ay patuloy na nananalangin, yung relasyon natin sa Diyos bilang siya ang ating Ama, si Jesus bilang ating Big Brother, ito ay magiging closer as before at magiging intimate ang ating relasyon. Sa kaduluhan, magiging epektibo ang tayo bilang maglilingkod sa Panginoon dahil sa mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos sa panahon na tayo ay nananalangin. At higit pa rito, ang ating mga hiling, ang ating mga supplications ay tutugunin ng Panginoon. Ang sabi ng Marcos 11:24, anuman ang hingin natin sa ating panalangin, maniwala tayo at tatanggapin natin ang mga katugunan sa mga ito. Bukas na pakikipagtalastasan ng tao at Diyos, masasabi ng tao ang kanyang mga tagumpay, masasabi mo ang iyong mga pagkabigo, ang iyong mga pangangailangan sa Diyos, at ang Diyos naman ay sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, tayo ay magagabayan nito at bibigyan ng kalutasan ang mga problemang ito. Gayon din naman, ang kapatawaran ay ating matatanggap kapag tayo nga ay naging lugar ng panalanginan. Kapag kayo ay nananalangin, patawarin ang sino mang tao at ang Ama na nasa langit ay patatawarin din kayo. Amen? Magwakas tayo sa unang Korinto 3:16 and 17. Hindi nyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos at ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo? Kapag sinira ninyo ang templo ng Diyos, ibig sabihin hindi ninyo natutupad ang layunin nito. Ang Diyos mismo ang sisira sa inyo dahil ang templo ng Diyos ay banal.